Sa Ebanghelyo natin, makikita natin ang visitation. Ito yung pagbisita ni Mary sa pinsan niyang si Elizabeth na 6 na buwan ng buntis. So, marami nagsasabi na ang pagbisita nito ay yung tinatawag na the meeting of miracles. The meeting of miracles. Bakit the meeting of miracles? Kasi nagtagpo dito ang dalawang nakatanggap ng milagro. So, kung ang dalawang milagro ay nakatanggap, nagkita, anong mangyayari? Siguradong magiging masaya, di ba? Magiging masaya. Ikaw na nga lang na nakatanggap ng biyaya sa'yo, ay masaya ka na, lalo na kung yung kausap mo ay nakatanggap din ng biyaya. Kaya nga sa community natin, pag tayo ay nagtitipon-tipon at nagsishare tayo, nagbabahagi tayo ng mga natanggap nating biyaya, masaya ang community dahil nakikita natin ang paggalaw ng Diyos. So, ganun ang nangyari sa dalawang babae na ito, si Elizabeth at saka si Maria. Kaya, kung babalikan natin yung buhay natin, araw-araw o sa nakaraan, may mga pagkakataon sigurado na may mga biyaya na hindi mo inaasahan na nangyari. Mga biyaya na hindi mo inasahan na inibigay ng Diyos at ibinigay niya. At sa mga pagkakataong 'yon, siguradong meron kang pagkamangha, yan, pagkabigla, paghanga sa Diyos, 'di ba? Parang ako minsan ay nakaraan lang, nakarang linggo lang, meron akong pangailangan sa pinansyal, pang tuition ng aking anak. Ngayon, tinitignan ko yung aking bangko, pambayad, kulang na kulang. Kaya kami mag-asawa, sabi namin, anong gagawin natin? Kulang na kulang. Kaya lang, pinabayaan lang namin, hindi namin inintindi na isiping maigi dahil nagtiwala kami sa Diyos na bahala na si Lord. Gagawa yan ng paraan. Sigurado, naranasan na natin noong nakaraan, sigurado siyang gagawa. At yun nga ang nangyari. Hindi pa natapos ang isang linggo dahil last day na ng pagbabayad ng tuition, biglang may pumasok sa aking bangko na hindi ko inasahan. Biglang nagbigay yung aking kumpanya ng isang sabihin na nating bonus siguro. Pero dito ay talagang gulat na gulat kaming mag-asawa dahil hindi namin inasahan at hindi ko inasahan, kaya ako'y napaluha sa tuwa. Dahil ganun ang mararanasan ng isang taong matapos kang umasa sa Diyos at biglang ibinigay niya, ay siguradong matutuwa ka. At siguradong naranasan nyo rin yon sa inyong buhay. Na yung mga bagay na bigla na lang dumating at kahit hindi mo hinihingi. Ito yung nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Dahil sa pananampalataya, dahil sa nagkaroon ng kagalakan, dahil natugunan ang isang panalangin, at kasama nila ang Banal na Espiritu Santo. Kaya itong tatlong ito ang pag-usapan natin, papiyaw lang. Una, yung pananampalataya. Pangalawa, yung kagalakan na naranasan. At yung Banal na Espiritu Santo. Sabi nga, when two hearts full of faith collide, miracles happen. Kung ang dalawang puso na may lubos na nananampalataya, siguradong may milagro. Parang sa mag-asawa, pag magkatugma kayo ng pinapanalangin at naniniwala kayo, may milagrong nangyayari. Mas malakas ba? Mas malakas yung milagro, yung biyaya ng Diyos. So, una, titignan natin yung pananampalataya. The power of trusting God's promises. Kung ikaw ay naniniwala nagtitiwala
sa pangako ng Diyos, ay siguradong makakadaloy ang Diyos sa buhay natin. Yung kanyang pagpapala. Sabi nga, blessed is she, sabi nga ni Elizabeth kay Maria, doon sa gospel natin, blessed is she who has believed, Mapalad ka dahil nanampalataya ka, naniniwala ka na mangyayari. Ang ginawa kasi ni Maria nung sinabi ng Anghel Gabriel na siya ay magkakaroon ng magbubuntis siya sa pamamagitan ng Banal Espiritu Santo at magbubuntis siya ng lalaki, ay tinanggap niya agad yung yung pinapasabi ng Diyos sa kanya. Kaya nga, dito natin makikita na kahit hindi pa nakikita ni Maria yung bunga ba, hindi pa siya nakikita ng resulta, nagtiwala ka agad sa pangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, magbubuntis siya ng isang lalaki. Nagtiwala siya kaagad. Kaya nga, tayo, malimit sa buhay natin, kung minsan, ay nandun yung pagdududa. Lalo na kung imposible. Lalo na kung sabi ng iba ay walang imposible. Sabi nila imposible. Pero kung tayo ay may tiwala sa Diyos, sa kanyang mga pangako, ay siguradong makakagalaw ang Diyos sa buhay natin. Kung titignan natin yung mga pangako ng Diyos, yung iba ay ganito. When God promises His presence and guidance, yung kanyang presensya sa buhay natin, ay kahit anong mangyari, hindi niya tayo iwanan. Kahit na tayo ay malayo sa buhay natin, kahit sa tirahan natin, sa ibang bansa tayo, ang presensya ng Diyos ay laging kasama natin. Yung mga desisyon natin, yung mga pagsubok natin, kahit yung kagalakan natin, ay siguradong nandun ang Diyos. Dahil sinabi niya sa Joshua chapter 1 verse 9 na the Lord your God will be with you wherever you go. Kahit anong mangyayari pag tayo nagtitiwala sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pangako, siguradong sasamahan tayo ng Diyos. At pangalawa, yung sinasabi nga, yung kapayapaan ng Diyos. My peace I leave you and my peace I give you. Kung meron tayong stress, ito lagi kong nararanasan kung minsan na-stress ako sa trabaho. Siyempre, kung ikaw ay binigyan ng isang responsibilidad tapos parang ang hirap mong gawin dahil kulang sa oras, kulang sa mga resources, kulang sa mga gamit, ganyan, may stress ka. Kung minsan, kahit sa mga normal, ordinaryong buhay natin, na-stress tayo. Wala tayong pambili, wala tayong magamit, ganyan, wala tayong trabaho, na-stress tayo. Pero sabi ng Diyos, my peace I leave with you and my peace I give you. Ibig sabihin, kung sa kabila ng ating mga stress, mga mga anxiety sa buhay, mga confusion natin sa buhay, kung nagtitiwala tayo sa Diyos na siya ang may control ng lahat, kakaroon ka ng kapayapaan. Siguro, subukan mo yung hindi ka makatulog sa gabi, na isip ka ng problema mo, pero subukan mong magtiwala sa Diyos. Sabihin mo, sa bagay, hindi ako pababayaan ng Diyos. Siguradong ang Diyos ay ipaparanas niya sa atin yung kanyang kapayapaan. Pero kung iniisip mo pa rin, lagi, hanggang sa pagtulog, ay siguradong hindi ka makakatulog. Dahil hindi ka nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Sa mga provision niya, sa mga pangailangan natin na lang, kung hindi tayo nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, ay siguradong maweweng-weng ka. Manghihina ka dahil ang solusyon mo ang magiging
lakas mo, hindi ang solusyon ng Diyos, hindi ang Diyos. Ngunit kung iisipin natin, magtitiwala tayo gaya na ginawa ni Maria, na ang Diyos ay ibibigay niya yung pangangailangan natin, ay siguradong makakagalaw ang Diyos. Kasi ang Diyos kasi, kung anong ibinibigay mo sa Kanya na kapangyarihan, doon lang siya makakagalaw. Hindi niya kayang gawin ang isang bagay na hindi mo dinesisyonan o hindi mo sinabi na kaya mo yan, Lord, o kaya ni Lord yan. Hanggat hindi natin inaamin na wala tayong magagawa, ang Diyos lang, doon hindi makakagalaw ang Diyos. Kaya nga, yung pangako ng Diyos sa buhay natin ay dapat lagi nating isabuhay. Ang Diyos, sabi nga, ang pangako ng Diyos, siya yung hugutan ng lakas pag tayo ay nanghihina. Pag tayo ay natatakot sa ating future, marami sa atin, mga tumatanda, wala pa akong ipon, ganyan, wala akong insurance, uuwi ako sa Pilipinas, wala akong trabaho, ganyan. Kung yung mga ganung bagay ang lagi mong iniisip, ay siguradong ang Diyos ay hindi makakagalaw. Kung magtitiwala tayo sa pangako niya, sabi niya, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then, magkakaroon ka ng kapayapaan. Mararanasan mo yung pag-asa na tinatawag. Kaya nga, ang araw-araw nating buhay dapat laging nakaangkla sa Diyos. Laging nagtitiwala sa kanyang mga pangako. Ang dami niyang pangako kung babasahin natin yung Bible at makikinig tayo sa kanyang salita. Ang dami. Nandun lahat yung mga pangako niya na dapat tayong magtiwala. So ano pa? Yun ang pananampalataya ni Maria. Kaya nga sinabi ni Elizabeth na mapalad ka. Pangalawa, yung kagalakan. Kagalakan na kung saan itong dalawang babaeng ito ay nagtagpo at nag-celebrate sila nung kanilang natanggap na biyaya. Sa atin, siguro ang tanong ay, nagse-celebrate ba tayo ng ating mga natatanggap sa Diyos? Nagkakaroon ba tayo ng kagalakan sa ating puso? O lagi tayong nagko-complain? O laging kulang ang Diyos? Para bang ang Diyos ay laging may pagkukulang sa atin? Pero ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay gaya nitong dalawang Elizabeth at saka si Mary, sila ay nagkaroon ng kagalakan nung nagtagpo sila. They celebrated, sabi nga, yung ways ng Lord na natanggap nila. So, dito ay titignan natin ang buhay natin. Ano ba yung mga biyaya na natatanggap natin lagi-lagi? O matatanggap natin sa buhay natin na pinapasalamatan natin ang Diyos. Sa buhay natin, ano ba yung mga nagbibigay sa atin ng kagalakan? Alam mo, meron akong kaming family friend, kaibigan, na sa tuwing nakikita namin siya, kami nagkakaroon ng kagalakan, kilang mag-asawa. Sila ay galing sa malayo. Nandito sila ngayon, actually, sa party namin. Why? Because they want to celebrate with us yung Christmas party. Ang nangyari, nagbiyahe sila ng ilang oras, 7 oras, para lang makasama kami. Pero itong dalawang ito, sa tuwing dumarating sila, at sa tuwing naririnig namin na sila ay parating na, kami nagkakaroon ng galak, natutuwa. Naranasan nyo ba yon? Yung mayroong isang tao sa buhay mo na pag dumarating siya, para bang ang saya-saya mo.
kahit malayo siya, pag nakakausap mo, hindi ka nagsasawa na kausapin. May mga taong ganun na nagbibigay sila ng galak sa iyo. So itong taong ito ay dumating sila sa amin nung isang araw. Tapos kanilang buong maghapon ay sila yung nag-decorate sa amin para sa party. Naglagay sila ng maraming mga balon, mga kung ano-ano. At pinapanood ko silang mag-asawa. Sabi ko, biyaya sila sa amin. Naalala ko itong si Mary nung binisita niya si Elizabeth. Natuwa si Elizabeth, pati yung kanyang anak sa sinapupunan natuwa dahil dumating si Maria. Bakit? Nung dumating siya, dala niya si Kristo. 'Di ba? Dala niya na si Kristo at na-recognize, nakita ni Elizabeth. So ganun din ang nakikita ko dun sa kaibigan namin na dala niya, hindi sila aware na mag-asawa, pero dala nila si Jesus. Nagbibigay sila sa aming pamilya ng galak. Kita mo, nagbiyahe sila ng malayo. Sila pa yung naghanda para sa amin. Ibig sabihin, ng Diyos sa buhay natin, may mga tao na pinapadala ng Diyos sa atin na dala si Jesus. Tayo ba nakikita natin sila? Tayo ba nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil pinadala niya sila sa atin? Sa community, dyan sa inyo, sa tabi mo, kasama mo lagi. Maybe you're not aware na every time na ikaw ay natutuwa o nalulungkot, nandyan siya na laging sumusuporta sa iyo. Nandyan siya laging nagdarasal para sa iyo. Maaaring hindi siya yung taong yung bang ipapakilala niya lahat yung ginagawa niya, pero tahimik lang siya. Yun yung sinasabi na joy na nararanasan natin pag may mga biyayang pinapadala ng Diyos sa atin. Hindi lang material na bagay. Sa employer na lang natin, sa mga kasama natin o mga kaibigan natin. Kaya nga, pag may mga selebrasyon, may mga birthday, may mga anniversary, may mga na-promote na mga kasama natin, ikaw ba'y natutuwa? Ikaw ba'y sumusuporta? Ikaw ba'y nagagalak para sa kanya, nagse-celebrate din? O ikaw ay nagseselos? O ikaw ay parang masamang loob mo? Kapatid, itong palala ng Diyos sa atin na parang dapat tayo parang si Elizabeth at saka si Maria. Pangalawa yon. Una, yung pananampalataya ni Maria na kahit hindi pa nakita, naniniwala na kagad. Pangalawa, yung kagalakan pag may mga biyayang natatanggap tayo, kailangan celebrate natin, pasalamatan natin ang Diyos. At panghuli ay dito sa dalawang ito, makita natin na they are filled with the Holy Spirit. Nung nagkita sila, punong-puno sila ng presensya ng Diyos, yung banal na Espiritu Santo. Ganun pala pag ang Holy Spirit ay gumagalaw sa buhay natin, sa community natin, ay mas madali mong malaman yung boses ng Diyos, yung paggabay ng Diyos sa buhay natin. Mararamdaman natin yan pag tayo nasa isang community, kagaya niyang community natin dyan sa inyo, na pag tayo nagsama-sama at hiniling natin ang Banal Espiritu Santo na gumalaw sa ating prayer, ay mas madali nating maintindihan yung salita ng Diyos. Mas madali nating maramdaman yung presensya ng Diyos. Kaya sa buhay natin, kung gusto mong paggabay sa Banal na Espiritu Santo, ay dapat hilingin natin sa Diyos na tayo ay samahan lagi. Samahan tayo lagi. Dahil ang Banal na Espiritu Santo ang siyang magbibigay sa atin ng tamang gabay, tamang kagalakan, yung galak na galing sa Diyos, at palalalimin niya ang ating pananampalataya. So, ito yung mensahe ng Diyos sa atin na huwag tayong magsawa na lumapit sa Diyos para maging katulad ni Elizabeth at ni Maria
na maging daluyan ng pagpapala para sa Diyos. So, ngayong Pasko, ngayong Christmas, ay binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Alam nyo ba, next year is Year of the Hope, Year of Hope. Ito idineklara ng ating Santo Papa para mag-focus tayo dun sa hope, pag-asa. At dito sa kwento ng dalawang babaeng ito sa Ebanghelyo ngayon, ay sila yung nagbigay ng pag-asa sa atin na mayroong magandang mangyayari sa buhay natin mula ngayong Christmas at patungo sa bagong taon. Kaya mga kapatid, ito yung pagnilayan natin. Ngayong Pasko ay mas maganda, huwag nating kalimutan kung ano yung sineselebrate natin. Sabi ko nga sa ina nung nakarang linggo na ang selebrasyon ng Christmas ay hindi lamang sa mga material na bagay. Maganda na yung maupo ka sa isang tabi, magnilay-nilay, magmuni-muni, balikan mo yung buhay mo sa buong taon, balikan mo yung mga biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Jose Marichan, counting your blessings. At sigurado makikita mo na ang buhay mo hindi naman para ganun kabigat. Maraming ang problema dumating, pero mas marami ang biyaya ng Diyos. Mas marami ang biyaya ng Diyos. At nawa, doon tayo ma-focus sa biyaya ng Diyos na natanggap natin. At doon tayo mag-move forward, sabi nga, yung gagalaw ngayong bagong taon. Na kung nagawa ng Diyos sa nakarang taon na tayo ay buhusan ng biyaya sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, ay gagawin niya mas lalo ngayong taon. Dahil ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayong araw na ito ay, kung meron tayong tiwala sa Diyos, siguradong ibibigay niya at hindi niya tayo pababayaan. Kapatid, ito yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon at nawa, mas maganda yung celebration natin sa Christmas. Tawagan na natin yung mga hindi natin nakakausap na mga kamag-anak, mga kaibigan, mga magulang natin. Maganda makipagkwentuhan tayo kung ano yung buhay natin nung nakaraan. Ang sarap balikan. Kaya we need to celebrate Christmas with Jesus. Kasi siya naman talaga yung ating sinaselebrate. So, maligayang Pasko sa ating lahat. Merry Christmas. At nawa, ang dalangin ko ay mas magiging masaya ang ating Christmas. So, God bless. God is good. At kita-kita po tayo ulit next year. Think about His love. Think about His